lutas ng anumang relasyon. Samahan sina Attorney Mel Santamaria. Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas Kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Magandang tanghali po mga kapatid, kaibigan, kababayan. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santamaria. Muli pong bumabalik sa inyong mga tahanan, taxi, sasakyan, terminal, palengke, kung saan-saan po kayo nakikinig sa aming programang Relasyon mula 1:00 hanggang 2:00 po ng katanghalian. Maaaring katatapos nyo lang magkatanghalian o kaya kumakain kayo ngayon, nagre-relax. Dito po muna kayo, makinig po kayo dito sa ating programang Relasyon at huwag nyo pong kakalimutan makibahagi po kayo sa amin sa pamamagitan ng pagmemensahe nyo sa aming Facebook o kaya ewan ko lang sa YouTube. Pero Facebook, sigurado po ako, makakapaglagay po kayo ng pagbabate, pagtatanong, pagkomento, pag-obserbasyon, o pag-say hi. At kahit saan pong lupalop kayo na handoon, sa Pilipinas, sa Amerika, sa Europa, sa Middle East, sa ASEAN, Australia, kahit na po sa Antarctica, nakakarating po tayo dyan. Sapagkat nga po, tayo ay nakikita sa Facebook at nagla-live streaming po tayo every Monday to Friday. Umpisa na po natin ang ating talakayan. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin para tuloy-tuloy na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nakarating na naman kami sa huling araw ng linggong ito, Biyernes, para na nga po makapagbigay ulit ng mga gabay para po mabigyan naming direksyon ng mga kapatid naming hihingi ng tulong para malutas ang kanilang mga problema. Bigyan niyo po kami ng magandang pag-uunawa, maayos na pananalita at maliwanag na pag-e-explain ng aming mga opinyon at gabay para na nga po mabigyan tulong ang mga kapatid, kaibigan, kababayan, tagapakinig po at tagapanood namin na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Ang mga ganitong pagkakataon po hindi namin makakamtan kung hindi po sa inyong kagustuhan. Kaya nga po lahat ng aming kilos ay aming iniaalay para sa inyong ikabubunyi. Amen. Okay mga kapatid, energized na tayo, energized na. Kaya uumpisa na po natin at inuumpisahan po natin sa pamamagitan ng pagtingin sa tala sa buong mundo ng COVID-19. Sa buong mundo po ay 15,651,605 na po ang may COVID-19. At ang mga namamatay ay 636,464 at ang mga nagre-recover ay 9,535,213. Nakoy, napakadami na po. Ano po ha? Sino ba highest pointer dyan? Well, ang Amerika ay highest pointer po. Humigit kumulang na 4 million. Brazil, 2 million. Humigit kumulang po. Nandyan sa vicinity niyan. India, 1 million. Russia, 795,038. Susunod ang South Africa, Peru, Mexico, Chile, Espanya, UK, at pababa po ng pababa hanggat po dumating sa, eto na po, ang Pilipinas. Hinahanap ko, pang ilan ba tayo? Okay? Tayo po ay pang 30 na.
30. Packet na po tayo ng packet sa tala. Packet na po tayo ng packet sa highest pointer. Pang 30 na po tayo at titingnan nga po natin ang tala sa Pilipinas. Ito po, tingnan natin. 74,390. Tumataas na po. 24,383 naman po ang nagre-recover at 1,807. 24,383 ang nagre-recover at 1,871 ang yumayao na po. Sumalangit na po ang kanilang kaluluwa at sana po panatagin ang mga pamilyang naiwan ito at talagang maproseso nila ang lahat ng mga kahulugan na pangyayaring ito. Talaga pong masaklap, no? Masaklap ang nangyayari sapagkat as usual, sinasabi po natin na hindi po safe pa na umalis sa labas ng bahay. Hindi po talaga safe sapagkat mahahagip niyo yan. Kung may dumaan lang sa inyo, hindi niyo po alam kung meron siya o wala. At yung dumaan nga sa inyo, hindi niya rin alam na baka meron siya o wala. Sapagkat baka asymptomatic siya, di ba po? Kaya mag-iingat tayo. Tayo ay magdadala ng mga paraphernalia natin. Kita niyo po, ako po may meron po akong goggles, paglabas ko po, naka-goggles po akong ganyan. Ayan, naka-goggles. So, ligay natin yung goggles ko. Yan. Tapos, meron po ako siyempre ng yung nililigay sa ilong. Ito po. Ito, yan. Ito. Kinatakip naman dyan. Kaya yan po. Ever ready tayo. Huwag tayong aalis ng walang PPE, personal protection equipment natin. Ano po? At kung meron po tayong yung transparent mask na ganyan, susuotin po natin. Huwag na po nating iisipin kung ano ang sasabihin ng mga tao. Ay, mukha siyang space person, mukha siyang alien. Huwag na po nating isipin yan. Isipin na lang po natin ang sarili natin at ang mga tao po sa paligid natin. Di ba po? Para hindi po tayo magkahawahan. Ayan po. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat po ang sinasabi nitong balitang ito sa Philippine Star po ito. Kanilang balita ito noong July 24, 2020. Teka, ngayon yun 12 o'clock a.m. ng gabi, ng madaling araw. Sabi nila, meron daw nag-survey. At ang survey po ay 85% of Pinoys worried about kin getting COVID-19. Sino nga ba po? Alam niyo po, mga anak ko, parati kong sinasabing, wag na kayong alis. At saka po parating tumatawag sa mga opisina nila kasi kung hindi naman pwede, hindi naman na kailangan pumunta, wag na lang. Wag na lang, sa bahay na lang po, gawin na lang sa bahay. Nag-i-internet. Alam niyo po ba ako nagkaklase sa aking klase sa FEU? Dito lang po sa internet, online, nandun po sila sa kanilang sariling mga bahay. At pareho rin po, nagre-recitation rin po ako. Tinatawag ko, Mr. X, anong sagot mo dyan? Nakikita ko ang mukha niya, nakikita niya mukha ko, pero syempre, basta tumutungo siya, tinitingnan niya ang sagot sa notebook niya, wala na po akong magagawa. Bahala na. Di ba po? Hindi ko po kamukha ng dati, basta nagre-recitation sa klase, tatayo, pero ito ay naka-relax siya sa kanyang sofa. At baka nga binabasa pa yung tanong. Pero siyempre, may responsibilidad rin ang mga estudyante. Yan po, 85% of Filipino worried about kin getting COVID-19. At siyempre, tama lang po. Tama lang pong mag-alala tayo. Mag-alala. Sa Espanyol po, aburrido. Kaya po tayo ito isang aburridong maigi. Ano po? Estoy aburrido. Di ba po? So, ayan. Okay, patuloy po tayo. At okay, ang ating kapatid na si Nina Taduran, dati po yan ay kasama ng ating big time anchor dito na si Rapi Tulfo, kapartner. Pero ngayon po, siyempre, congresswoman na siya. Ito ang sabi ni Nina Taduran, ito po naman ang report ng Inquirer.net ngayong 9:25 ng umaga, July 24, 2020, nagsalita na po si Nina Taduran, si congressman, kaibigan ko po yan, magaling po yan, kaya po nahalal yan. Sinabi niya, punong-puno na ang mga ospital sa Manila. Okay, dapat
magkaroon ng pamamaraan para ilabas sa Manila ang mga taong naapektuhan ng COVID-19 kung wala na silang malalagyan. At kung meron mang malalagyan, hindi sapat ang paglilagay ng kama. Magliligay ka nga ng kama kung wala namang frontliners na nurse, orderly o doktor, kinukulang rin. Hindi rin sila maasikaso. At hindi sila makasikaso, nakatiwangwang sila, naghahantay sa admissions. Di ba po? Tama ko si Congressman Nina Taduran. Kaya naghahanap ng padrino. Sino ba pwedeng kausapin diyan para magkaroon ako ng mga ng kwarto man lamang diyan? Ganun na po ang nangyayari. Kaya sinabi ni Nina Taduran, bakit hindi tignan ng DOH na ilabas ang mga nagkakasakit at iligay doon sa mga libreng mga ospital na mayroong pang capacity, hindi lang po mga kama, kundi po mga tao, mga doktor, orderly, nurses, doon po. Ayan po kasi talaga ho dito sa Metro Manila, napapagod na po, nakakapagod. Yung mga frontliners natin, yung mga doktor, nurse, at saka orderlies natin, talaga pong itong laban na ito, laban ng buhay at kamatayan to. Kaya ito ang matindi. Kaya po yung mga anti-terrorism law, pagsasara ng ABS-CBN, wag na pong isipin muna yan. Wag na. Ito na lang pandemic. Pandemic po sapagkat ito, buhay at kamatayan ng nakasalalay dito at mga government official. Pero naman, nakikita naman po natin ang ating DOH. Ginagawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sabi nga ni Undersecretary Vergeire, kung noon pinapadala pa natin yung mga tines, yung artifact, yung tines, yung specimen sa Australia para malaman kung may COVID-19. Ngayon, hindi na daw. Meron around 94 tayo credited na mga clinic para mag-examine kung meron man o hindi. Pero siyempre, maganda po yun. DOH Vergeire, commendable, pero siyempre, ang kailangan natin, mas maigting dyan, mas matindi dyan. Kailangan po natin ang mass testing. Sige na po, madami na pong utang ang Pilipinas, doon na po gugulin. Para po, kasi po, kung hindi natin naasikasuhin po iyan, kung ilalagay po natin sa ibang lugar yung perang yan, mas madaming hindi mapapagsilbihan, mas madaming hindi netest, baka mas madami pong mamatay, sino pa magtatrabaho kung madami nang namamatay? Di ba po? Kaya, dapat babalansihin nyo po ang ekonomiya at saka kalusugan ng tao. Tandaan nyo, mahalaga ang ekonomiya, pero ang nagpapatakbo ng ekonomiya ay ang butot balat ng isang taong malakas para magtrabaho. Di ba po ha? So, yan po mga kapatid. Ayos, Sinikador. Ito pa, dahil pong balita ngayon dito talaga. Oh my goodness gracious. Oy, naku, yes. Ito pong issue ng ABS-CBN, napakainit pa. Napakainit pa po talaga hanggang ngayon. Siyempre po naman hanggang ngayon. Bakit? Sapagkat po madaming naapektuhan ng kanilang kaligayahan. Biro nyo po naman dati-dati nanonood sila ng TV tuwing hapon sa mga paborito nilang palabas, at nanonood sila sa mga paborito nilang news, at nanonood sila sa mga paborito nilang game show tuwing katanghalian. Pagkatapos biglang alaus, ala na. Kaya po yung social paradigm ng ating mga kababayan medyo nawala. Biglang nawala. Nawala. Ano ang tinanggal ng Kongreso? Ang kaligayahan po ng madaming tao. Yan rin po ang tinanggal ninyo. Tandaan nyo po yan. Yan rin po ang tinanggal ninyo. Kaya pinag-uusapan pa at may usap-usapan nga po na nag-Zoom, nag-internet parang ite-take over yung ang ABS-CBN, parang ganon. Kaya itong si Secretary Locsin nagsalita, ito po, babasahin ko na lang para hindi ako magkakamali ha. Ito po yung sinasabi sa Philippine Star, July 23, 2020, na-login po ito, 12 a.m. Ito, Manila, Philippines. Ito po balita. Trespassers at the ABS-CBN compound in Quezon City could be shot under the law as the act of taking over the network's property and equipment is trespassing and theft. Foreign Secretary Teodoro Locsin warned yesterday.
Oy, ano po yan? Self-defense ng property, ha? Oy, nasa revised penal code yan. Pero syempre, dapat nandun ang mga elements ng self-defense. Pagpapatuloy ko po. The Envision takeover is said to be part of a plan being pushed by Deputy Secretary Rodante Marcaleta and other congressmen who killed the network's application for a new broadcast franchise. Iyon po, ha. Sabi po, ito po, tuloy-tuloy pa rin po. Technically, quote-unquote, technically speaking, that's trespassing and theft. And under the law, you can shoot trespassers. I'm almost sure of that. Locsin warned in a post on his official Twitter account. Salpok si Nicanor. Nako, nagalit ng miyembro ng kabinete. Alam nyo, humahanga ako dito kay Teodoro Locsin na ito. Sapagkat, alam nyo naman po, siyempre, yung mga nakakataas sa kanya, medyo minamahal po ang China. Di ba po? Pero siya, di ba po, nung 3 weeks ago, sabi niya sa China, wag na kayong lalampas sa linyang yan. Otherwise, we will exert the most severe response. Something ganyan. Yun, kita nyo, nakakapag-akyat ng dignidad ng Pilipino. Basta't sinasabi mo, basta't kahit maliit kami, lalabang kami. Kita nyo itong si Teodoro Locsin na ito. Wow, very good. Very good, sir. Very good, sir. Okay. Alright, ngayon. Ay, nako po. Okay, yung ABS na yan, nandiyan pa. Okay, eto. Maganda to. Sabi po kasi ng mga opposition bloc sa ABS-CBN, dapat po, hindi lang po yung komite na about 70 people na nakapagpasara ng ABS-CBN ang boboto sa isyong ito. Dapat po, pangkalahatan ng Kongreso, pangkahalatan po ng Kongreso, hindi lang po yung mga maliit. Sa tingin ko po, tama yon. Sa tingin ko po, because this is a sensitive issue of freedom of the press, freedom of the press and protection of labor. Tandaan nyo, 11,000, mas madami pa sa mga congressman at congresswoman ang mawawalan ng trabaho dito. Dapat po iligay na sa plenary. Tignan natin kung ito po sabi, babasahin ko po ito. Ito naman po galing sa Inquirer.net. Okay, Inquirer.net po ito. 5:30 a.m. July 24, 2020. A group of opposition lawmakers on Thursday said it was pushing for a vote by the entire 300-member House of Representatives on the denial of ABS-CBN. Ayan po, ha? Ilan ba po ang mga congressman ngayon? 305. Ano ba kalahati ng 305? 175. Ilan bang bumoto sa pagpa-disapprove ng ABS franchise? 70. Wala pa sa kalahati. 70. Ay tama, plenary nyo na yan. Majority rules dapat. Majority must rule. Okay? Alright, ngayon po, mag-word of the day na tayo kasi napapahaba ang kwento natin. Word of the day na tayo. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Okay mga kapatid, ano po ang Word of the Day natin? Ano po ang kataga sa araw na ito na dapat nating matutunan? Ang kataga o mga kataga na dapat nating matutunan ay contract of adhesion. Contract of adhesion. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po yung mga kontrata na ang kabilang parte sinasabi sa inyo, take it or leave it. Kung ayaw nyo, huwag nyong pirmahan. Kung gusto nyo, pirmahan nyo. Pero pipirmahan nyo lahat yan, wala nang usapan tayo, wala nang negosasyon, wala nang bargaining tayo. Kung ayaw nyo, wag na lang. Kung gusto nyo, gusto nyo. Iyan po ang contract of adhesion. Okay, pero ang nagsasabi, madami pong nagsasabi na, di ba attorney? Di ba attorney? Ang isang kontrata ay kasunduan. Bakit tayo makipagkasundo nitong kabilang parte? Bakit take it or leave it? Doon po nagsisimula yon. Kung ayaw naman ng kabila na makipag-usap na sa inyo, doon po nagsisimula ang kontrata. Kaya po sa simula ng kontrata, dapat ang dalawang panig hindi pinipilit na i-welcome ang pag-uusap. Kung hindi po i-welcome ng isa,
wala pong negosasyon at hindi po masama yun. Ayaw lang niya. So, tatandaan nyo, kaya po ang contract of adhesion, kung kayo ay pumirma, ibig sabihin, may pagpapalagay na gusto nyo na rin po yung mga nakahaing stipulasyon doon po sa kontrata. Kaya sa subsequently, kinabukasan o pagdating ng araw, hindi nyo po masasabing, hindi naman ako binigyan ng pagkakataong makipag-negotiate yan. Pinirmahan ko lang yan eh. Di ba po, hindi nyo masasabi. Kasi po, libre po kayong umalis na nung inaalok pa lang sa inyo. Doon po ang tinatawag na freedom of contract. Doon nagsisimula. Kasi kung dapat babasahin nyo. Lahat po ng mga tao ay pinagpapalagay na alam nila ang ginagawa nila, na pinasok nila ang kontrata ng in good faith, na pinag-aralan nila ang kontrata. Yun po ang pagpapalagay ng batas. Di ba po? Ngayon, kung sabihin yung nilinlang kayo, niloko kayo, talagang hindi ipinahatid sa inyo ang tunay na itsura ng kontratang iyan, doon po kayo nagkakaroon ng dahilan para ipaputol ang kontratang yan. Pero ang pasanin po ay mabigat sapagkat po ang pagpapalagay ng inyong signature ay kayo ay sumang-ayon sa kontratang iyan. Di ba po? Pero hindi naman po ibig sabihin, kaya po normally hindi po bawal ang contract of adhesion. Ngayon, may mga bagay-bagay po na maaaring if sa walang bisa ang kontratang yan, kung ang nakastipulasyon naman, bawal sa batas. Halimbawa po, yung palang kontrata nakalagay ganito. Okay, pag napirmahan mo ito bilang isang manggagawa sa aming korporasyon, hindi ka na makakatanggap ng overtime pay. Ay, bawal po yun. Hindi po pwede yun, napirmahan nyo. Hindi po ibig sabihin, pumayag kayo sa bawal. Lahat po ng bawal, hindi nyo pinapayagan. Ganun po ang kontrata, di ba po? Di ba po? So ayan po. So ayan po ang ating word of the day, contract of adhesion. All right mga kapatid, punta na po tayo sa inyong pinakahihintay, ang pagsagot ko sa inyong mga iba't ibang mga katanungan sa ating word of the day. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat, o Q&A kaya pala. naman kapatid, mag-FB message na. Senior moment, nasabi ko word of the day, Q&A. Question and answer na po. Nagpalit na nga po ako ng salamin Ito reading glass ko na po. Reading glass ko na po ang ginagamit ko kasi mahirap-hirap magbasa. Alam niyo naman po, senior citizen na tayo, malabo-labo na ang mata natin, kaya dapat basahing maigi. Ito po unang tanong. Meron po kaming mahigit na 11 years na nangungupahan sa isang bahay. Meron po kaming mahigit na 11 years na nangungupahan sa isang bahay na ang may-ari ay nasa ibang bansa. Ginawa naming eskwelahan ng mga bata kinder at ngayon ay pinapaalis na kami ng may-ari dahil titirhan daw ng kanyang makamag-anak. Ano po ba ang aming gagawin? Pwede po ba naming kunin kasi mahigit 11 years na po kaming nangungupahan ng 5,000 per month at ang lupa ay wala pong titulo at miyembro ng Homeowners Association na may hawak ng pekeng titulo yung may-ari. Alam nyo, matinding pagpaparatang yung sinasabi nyo. Hindi ko po alam kung totoo yung sinasabi nyo mga peke o hindi Pero pagpapalagay na po natin na peke, wala pong nabubuong karapatan sa peke. Kung totoo yung sinasabi nyo. Kung peke po, hindi po nagkakaroon ng karapatan na nagmumula sa peke. Kung gano'n ang punto nyo, malakas. Pero ang punto naman, kahit na peke yun, ano naman ang karapatan nyo para mapunta dyan? Di ba po? Saan nyo naman huhugutin ang karapatan ninyo para maging may-ari ng lupang yan? Sapagkat po, sa ating batas, para ikaw ay magkaroon ng pag-aari sa lupa, normally po, 3 ang pamamaraan. Binili nyo sa isang tao, dinonate sa inyo ng isang tao, o kaya po ay namana ninyo. Saan nyo po huhugutin ang inyong karapatan para mag-ari ng lupang yan? Malabo-labo rin po. Saan? Inaano nyo nga po, tinatanggap nyo na kayo ay nangungupahan lang. Kaya
wala po sa batas natin na ang mga nangungupahan ay magkakaroon ng espesyal na interes para mapunta sa kanila ang kanilang inuupahan. Wala pong ganon. Iba po doon sa ating mga social legislation patungkol sa mga magsasaka. Yan po, social, land-based po iyan, na sinasabi ng ating batas na ang mga nagsasaka ng higit ng 7 hektarya ay hindi naman yung may-ari kung higit na 7 hektarya ang kanyang pag-aari at may nagsasaka doon kahit na small portion, yun po, basta't po medyo matagal-tagal na yung nagsasaka, maari po siyang bigyan ng gobyerno ng maliit na bahagi ng more than 7 hectares na to. Bibili niya pa rin po yun, pero naka-discounted po ng naka-discounted ng mababa na tulong talaga sa ating magsasaka. Pero po kayo ay isang tenant na ng uupa. Wala pong ganong batas sa atin na ang umuupa kahit gaanong katagal, hindi magkakaroon ng karapatan dun sa tinitirahan niya bilang may interest bilang maging may-ari. Allows po, allows. So, yun po ang masasabi ko. Siyempre po, yung sinasabi niya siya ang may-ari, papatunayan niyo po yan kung peke nga, di ba? All right, mga kapatid, let's move on. May sinanlaan kaming lupa worth 700,000 for less than 2 hectares. Okay, so ibig sabihin po, umutang kayo, isinangla nyo ang lupa nyo. Pag-aari ng magulang na patay na ang titulo at isa sa kanilang mga anak ang nagsanla sa amin. Sabi niya na di na daw habulin ng mga ibang kapatid nila dahil may kanya-kanya ng work na. Nagkaroon ng pirmahan sa pagsasanla sa barangay pero wala sa abogado. Now, yung tao na sinanlaan namin ng lupa ng parents niya ay may sakit na. Question, ano po ba dapat ang gawin para masiguro namin na di hahabol ang mga kapatid niya sakali mawala siya? Ang taong ito po ay walang asawa at walang anak. Worried po kami baka mapunta sa wala ang aming pera. Ibig sabihin niyo po ba, iyang lupang na isang lasa nyo ay meron pang, ay kapwa may-ari ang let's say mga magkakapatid? Ay nako, hindi ho po pwedeng isang laya ng isang kapatid lamang. Kung iyan po ay co-owners, halimbawa po 5 co-owners, wala pong isa ang iiralang desisyon dyan. Kung isasangla po ang kabuuan ng lupa, dapat unanimous decision ng mga magkakapatid. Ay nako, puntahan nyo ulit po iyan. Delikado po yan. Unang-una, hindi ko po masyado malaman ang talagang punto ng tanong nyo, pero ito lang po ang masasabi ko. Ang makapagsasangla po ng lupa ay ang may-ari. At kung ang lupa ay namana na ng let's say 5 magkakapatid, sila na po ang kapwa may-ari. At ang kapwa may-ari po ay kanya-kanya at pare-pareho ang karapatan nila, ang interest nila diyan. Kaya hanggat hindi po nahahati-hati, basta't pagbibili po ang kabuuan na iyan o ipeprenda o isasangla ang kabuuan na yan o ibibigay sa iba o i-waive sa iba, dapat po unanimous decision. O tingnan nyo kung nasaan po kayo dyan. At syempre, tingnan nyo at mabuti po, ayan sabihin nyo sa taong kahit na po sinabi na ng kapatid ko to, sinabi na ng kapatid ko yan, ito sinabi ng kapatid ko, ayun ng kapatid ko. Nako po, wag po kayo kaagad-agad makakampante doon. Okay, mga kaibigan, nako, ang bilis ng 1:30 na po ng katanghalian. Ako po si Dean Mel Santa Maria. Magbabalik po ako. Nakikinig po kayo sa Relasyon. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Tiniyak ni PBA Party List Representative Jericho Nograles na lilinawin ng lahat ng agam-agam ng publiko sa ilalatag na Implementing Rules and Regulations o IRR ng Anti-Terror Law.
Sa panayam ng programang Balljack sa Radyo 5, sinabi ni Nograles na wala pang katiyakan kung kailan matatapos ang IRR. Bukas, ayon kay Nograles ang Kongreso sa anumang paglilinaw, lalo na kung ito ay may legislative intents. Nilinaw din ni Nograles na hindi pa epektibo ang anti-terrorism law, subalit may Human Security Act na maaaring nalalabag ang mga naaaresto. Balita sa lalawigan, nakapagtala ang PHIVOLCS ng rockfall event sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 na oras. Wala namang naitalang volcanic earthquake sa Magdamag sa kabila ng pagbuga ng bulkan ng white laden plumes. Kahapon, naitalang sulfur dioxide emission ng Mayon sa 222 tons. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius ng Mayon na permanent danger zone dahil sa panganib ng rockfalls, landslides, ash puffs at phreatic eruption. Nananatili sa Alert Level 1 ang naturang bulkan. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng all-new Isuzu Travis. Transcend your business. Taon-taon, sinisikap ng Philippine Blood Center at Alagang Kapatid Foundation Incorporated na matulungan ang ating mga kapatid na nangangailangan ng dugo. At ngayong taon, kaharap ang isang krisis, tuloy pa din tayong tutugon with our voluntary blood donation drive. Let's donate safe blood to save lives. See you kapatid at the Philippine Blood Center, Quezon Avenue, Quezon City on July 26 mula 8 a.m. hanggang 12 noon. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas, Relasyon. sa Radyo 5 at 1PH sa Signal Channel 1. Tuloy-tuloy po tayo. Ito po ang inyong lingkod, si Dean Mel Santamaria. Patuloy po tayong sumasagot ng iba't ibang mga katanungan nyo. At naku po, ang daay-daay na pong nagtatanong sa atin. Pero susubukan po nating bilisan ang mga tanong para po makadami po tayo. Okay, ito ang isang tanong. Ano po bang pwedeng kaso sa taong nagkakalat ng chismis na walang katotohanan po? Ang tawag po dyan, intriguing against honor. May pagkakulong po yan. Yan po ang kaso sa mga chismoso. Yan po, intriguing against honor. O ito pa po isa. Tanong, tama po kayang ang kumpanya ng isang pinapasukan ay obligahin ako o kaming maggasta ng rapid test namin bago kami makapasok at umpisa ng maregular po kami, wala kaming health card. Okay. Kung masyado pong malawak ang tanong nyo, pero ito na lang po masasabi ko. Kung regular po kayo, meron pong tinatakda ang batas ng mga karapatan ninyo na nasa loob ng batas. Pwede kayong bigyan ng PhilHealth. Dapat bigyan kayo ng PhilHealth, SSS, Pag-ibig, overtime pay, service incentive leave, tapos po night differential, at saka po siyempre ang sweldo nyo. Okay po, yun po ang kalahatan. Yun po ang generally ang mga karapatan ninyo. Bukod po doon kumpanya na po ang magbibigay. Generosity na po nila iyon. O corporate policy na po nila iyon. Pero labas na po yun sa batas. Okay? So, ang sinasabi nyo ngayon, hindi kayo ang pinagbabayad ng rapid testing. Okay. Kasi po, wala naman po sa kontrata ninyo na sila magbabayad. Ano po ha? Maselang po talaga ang isyong yan. Pati po ako nahihirapan sumagot yan. Pero kung titingnan po natin ang mga karapatan nyo sa ilalim ng batas, at ang obligasyon ng mga nagpapatrabaho sa ilalim po ng batas, wala po yun. Di ba po? Wala po yun. Pero kung ikaw ang nagpapatrabaho at gusto mong umusad ang iyong kumpanya na kung saan ang mga manggagawa ay magkakalapit-lapit,
dapat gumawa ka ng pamamaraan para umusad ang iyong kumpanya at kasama na yan, rapid testing, malamang dapat ikaw na. Siya lang gumastos doon. Otherwise, mayroong karapatan ang mga manggagawa na sabihing protektahan nyo ang aming surroundings dito para hindi po manganib ang aming buhay. Di ba po? Pwede pong yun ang maging, yun po ang maging dahilan ninyo. Kaya kausapin nyo ang inyong kausapin nyo po ang inyong nagpapatrabaho at kung medyo hindi kayo nagkakaintindihan, i-refer nyo na po sa arbiter sa labor. Hindi po yung arbiter na may kaso na yung mga tao lang po sa labor, mga abogado doon, para po magkaroon ng usap-usapan kayo. Kasi po talagang maselang yung isyong yan. Di ba po? Alright, okay. Pero sa tingin ko, mukhang may karapatan kayo. At yung sinasabi nyong wala kayong health card, basta't po meron kayong PhilHealth, ha? PhilHealth. Kung sinasabi nyo wala kayong PhilHealth, ayan, sumbong nyo yan. Pero kung sinasabi nyo meron kayong PhilHealth pero wala kayo ng iba pang mga benepisyo na, for example, health card ng iba, yun po depende po sa generosity ng korporasyon o sa corporate policy. Okay? Alright, okay mga kapatid, tingnan po natin. Namatay ang kapatid nila, wala silang anak, lahat ng naiwan niyang ari-arian, kinuha lahat ng lalaking alahas at lupa. Wala bang karapatan ng mga kapatid na matay? Ang mga kapatid po, kung magkakapatid po kayo, ang sabi po ng batas natin, walang panganay, walang bunso, walang espesyal, kayong mga magkakapatid, pantay-pantay ang inyong karapatan sa ari-arian ng yumaon yung mga magulang. Kaya po, kung 5 kayo, 1 at 5 ang bawat isa. At kung yung 1 at 5 ay namatay, pero po may mga anak, yung 1 at 5 niya pupunta sa mga anak niya. O, di ba po? Wala pong pwedeng magsabing, hindi, akong panganay ako si kuya nyo. Akong si kuya, di ba inalagaan ko pa kayong lahat? Bait niya. Pero ayon sa batas po, hindi pwedeng gawing dahilan yon para mas malaki ang makuha niya. Lalong-lalo na kung walang last will and testament. Ngayon sa last will and testament, basta't po na-satisfy yung legitim na tinatawag, yung kalahati po pwedeng ibigay sa iba. Doon pwedeng iligay sa last will and testament. Yung kalahating tinatawag na free portion, pwedeng ibigay sa isang kapatid para mas malaki sa kanya. Depende po. Okay? Alright, okay mga kapatid. Yung asawa ko po, DTP may asawa para naghiwalay sila tapos. Okay, yung asawa ko po, dati po ay may asawa pero naghiwalay na sila tapos nagkaroon po kami ng anak. Nakapangalan po sa akin yung bata, pwede po ba mailipat sa apelyido ng papa niya? Okay. So, ganitong nangyari. Diretsahin na natin. Itong partner mo, may asawa siya. Kung legal na asawa yon, kayo ay nasa isang loob ng illegal na relasyon. Di ba po? So, nagli-live-in kayo sa isang illegal na relasyon. So, ibig sabihin po, ang mga bata na isinilang sa loob ng illegal na relasyon na iyan, tinatag-uriang pong illegitimate. At sinasabi po sa batas natin na ang mga illegitimate child, ang pangunahing pangalan na gagamitin ay apelyido ni nanay. Maliban na lang po kung pumayag si tatay na gamitin ang kanyang apelyido sapagkat kanyang ina-admit na yung bata ay anak niya at ilalagay niya itong mga ito sa isang sinumpaang salaysay at isasubmit po ito sa local civil registrar. Kung magawa po ni tatay yon, gagawa ng sinumpaang salaysay, aaminin ang batay anak niya at sasabing pinapahintulutan niya na gamitin ang apelyido niya, 100% pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede po. Ngayon, sabi siguro nung isang asawa, nung legal na asawa, ayokong gamitin niyang batang niya ng apelyido mo. Wala na po siyang pakialam. Sapagkat po anak po nung partner yan. Mananagot po yung. Ngayon po, ito pong tatandaan nyo. Itong maganda dito. Kahit na po, hindi nakapangalan o walang apelyido, hindi ginagamit ang apelyido ni tatay. O kaya sinabi ni tatay ganito, hindi kita anak. Hindi kita kamuka. Talagang hindi kita anak. Pero pareho po sila ng DNA.
talaga kung tunay naman siya ang tatay, pareho pa rin po, tatay pa rin po siya, pananagutan niya pa rin po ang sumuporta sa anak ninyo kahit po wala ang pangalan niya sa birth certificate, kahit hindi nakapirma sa birth certificate, kahit ayaw niyang paggamit ang kanyang apelido, tatay pa rin siya at ang batas pong iiral at sinasabi ng batas kung tatay ka, mananagot ka sa suporta ng iyong anak, whether legitimate or illegitimate. Ayan po ha, kaya tandaan niyo yan. Alright, okay mga kapatid. Pwede na pa po bang walang bisa ang kasal? 14 years na po kaming hiwalay. Hindi po. Hindi po. Ang makapagpapawalang bisa lang po ng isang kasal ay ang korte. Puputulin po ng korte yan. Dedeklarang walang bisa yan at pwede na kayo magpakasal pagkatapos yung irehistro, yung pagpapawalang bisa ng korte. Hindi niyo po pwedeng sabihin na hindi na kami nagsasama ng 20 years, pwede na ako magpakasal dito. Mali. Hindi pa kami nagsasama ng 25 years at may pamilya na siya, may pamilya na ako, pwede na ako magpakasal dito sa kalibin ko. Mali. Okay? Okay, yung sabi ng mister ko, gawin ko na lang ang gusto ko, wala siyang pakialam, papayag siya, so nagpakasal ka? Mali. Mali. Ibig sabihin po, bago kayo magpakasal ulit, putulin muna ang unang kasal. Otherwise po, baka mabigami kayo. Ang bigami po, may kulong. May kulong po. Kung hindi ako nagkakamali, mga 6 na taon mahigit ang pagkakulong ng bigami. Di ba po, ha? So, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po. Mag-ingat. Ngayon, sabihin nyo, paputol nyo na po yung kasal ninyo para parehong pamilya, maging regular na. Di ba po? Okay. Alright, mga kapatid. Eto. Teka ha, naghahanap po ako para makadami tayo. Okay, ito pa isa. May habol po ba kami sa asawa ko dahil nakakuha po kami ng parte namin sa retirement niya. Gusto ko sana makakuha ng parte ko ng pensyon niya dahil may sakit na ang mga anak namin sa cancer. Alam niyo po ba ang pensyon? Alam niyo po ba ang pensyon na nanggagaling sa SSS at saka sa GSIS? Maaari pong yan, conjugal partnership property po. Bakit? Bakit po conjugal? Sapagkat po, habang siya ay nagtatrabaho, kinakaltasan po ang sweldo niya, kinukuha po yung isang parte doon at idine-deposit sa SSS bilang premium sa isang insurance na makukuha niya ang benefit pag nag-retire siya. So therefore, ang ugat po ng pensyon na yan ay conjugal money. Sapagkat po ang pera, ang sweldo ay conjugal. Di ba po? So kahit ano ang ibunga ng sweldong yon, kahit na ganyan pong kaliit nagmula, ang binubunga po nun, conjugal rin. Kaya po, talaga pong may karapatan kayo dyan sa mga pensyon ng asawa ninyo. Hindi po pwedeng sabihin ng asawa niyo, akin lang to ha, akin lang to ha, akin lang to ha. Hindi po pwede. Conjugal po iyon. Kasi ganun ang nangyayari, di ba po? Depende po yan sa istipulasyon ng GSIS, SS. Meron naman po yung beneficiary may sinasabi, doon pupunta ka agad-agad. Di ba po? Pero bilang isang asawa at legitimate child, kayo po ang mga principal beneficiaries. Tandaan niyo po yan. Okay, tuloy na po tayo mga kapatid. May naging ka-live-in na po ako. May 2 po kaming anak. Okay? Ngayon po, nagpakasal po siya sa ibang babae. Okay? Tanong ko po, kung pwede ko po siya nakasuhan kasi po, nagpakasal po siya habang ako ay buntis pa sa aming pangalawang anak. Okay, ganito po yan. Kayo po ay nag-live-in, wala po kayong kaugnayan. Wala po kayong kaugnayan, wala pong legal tie between you, wala po kayong relasyon na tinatanggap ng batas. So ibig sabihin, ganun lang po kayo, live in. Okay? Nagpakasal siya sa isang babae, legal. Single siya, single yung babae, pakasal po sila, okay yung kasal na yon. Ngayon, ang sinasabi nyo, so yung pagpapakasal sa babaeng iyon, sa isang legal na marriage, per se, kung iyon lang po ang punto nyo,
baka wala kayong cause of action. Kasi po ang ginawa niya ay isang legal na bagay, isang binata nagpakasal sa dalaga, kayo naman po ay hindi related, wala pong masama doon. Hindi po illegal yon. Okay. So therefore, basta't iyon lang po ang punto nyo, nagpakasal siya sa iba, so pwede ko siyang demanda. Mali. Ito po ang lusot ninyo. Kung inalisan kayo, kung umalis sa iyo ng karaka-raka lang, na parang tinapon ka lang sa isang tabi, na parang you are just a hot potato, na naayawan niya at binagsakan niya, na buntis ka pa ngayon, na ikaw na lang ang nag-aalaga sa anak mo, na parang binaliwala ka o at least binaliwala ang nasa tiyan mo. Iyan po, papasok yan sa violence against women and children, sa violence against women and children, VAUC. Sapagkat po sabi ng VAUC, sabi po ng VAUC ganito, itong batas na to ay ang batas na magpoprotekta sa mga kababaihan at sa mga anak nila. Protektahan against whom? Laban kay nino? Laban sa kanilang asawa, dating asawa, kalib-in na lalaki, dating kalib-in, boyfriend, dating boyfriend, o sa isang lalaking nag one night stand at niloko ang babae. Iyan po, papasok sa VAUC. At sa VAUC po may 4 na pang-aabuso. Abusong pisikal, abusong sexual, abusong pinansyal, at abusong emosyonal. Kaya po kung dinrap kayo like a hot potato na kung para bagang baliwala kang isang tao at nakokontrola na ang pag-iisip mo dahil naiisip mo na ngayon kung anong mangyayari sa inyo ng anak mo na nasa inyong sinapupunan, ayan na po. Pwede nyo po siyang idemanda sa ilalim ng Violence Against Women and Children Law, VAUC. Magdemand ka para sa anak mo kahit na nasa sinapupunan mo pa ng suporta. Kailangan mo ng gamot. Kailangan mong pumunta sa doktor. Kailangan mo sa clinic. Kailangan mo ng allowance dun sa anak mo na nahandoon. Dapat mong palusugin. Mga vitamins. Lahat yun. Pasagutin mo siya. Ayan po ha. At saka medyo kung nasaktan ka at nakokontrol na ang pag-iisip mo nung saklap na ginawa sa yung para kang hinat potato, emotional violence yun. Pwede yun. Pero kung ang dahilan mo per se, kinasal siya sa iba, hindi sapat yun. Dapat pakita mo yung emotional violence. Alright, okay mga kapatid, tuloy-tuloy pa po tayo sa ating mga katunong. Pag ba nag-file po ng bankruptcy yung kumpanya, may makukuha po ba yung regular na employee? Mag-register po kayo sa claim ninyo kaagad-agad. Mag-register po kayo doon sa korting yon kaagad-agad. Kasi po, basta po nag-file ng bankruptcy ang isang kumpanya o isang tao, iipunin po lahat ng mga natitira pang mga ari-arian na ito. At ito po mga natitira pang ari-arian na ito ay siyang ipamumudmod o paghahati-hatiin sa mga nagpautang dito sa kumpanyang ito, sa mga creditors. At isa po sa creditor na itinuturing ay kayong mga manggagawa. At ayon po sa ating batas, ang manggagawa po ay may priority sa bibigyan sa natitirang mga ari-arian. So halimbawa po, multi-million yung kumpanyang yan, pero na-bankrupt, ang natira na lang po exaggeration lang po to 10,000 pesos na lang natitira talaga. Yun po, paghahatiin yon. At may preference po mga manggagawa. Mag-register na po kayo dun sa insolvency court. Okay po? Dun sa bankruptcy court. Register na. Okay? Register na ng claim. Register na po ng claim ninyo. Pwede na ho bang mag-file ng case sa father ko na may kinakasama ho, wala ho ko karapatan dahil patay na po si nanay. Okay, teka, nasa wastong edad ka na ba, iha? O iyo, kung nasa wastong edad ka na at patay na si nanay at merong nagustuhan si tatay, buhay niya yun. Di ba? Di ba, iha, iyo? Sapagkat namatay na si nanay, siguro si tatay gusto namang lumigaya ulit, nakakita ng mamahalin, pinakasalan, ayos. At ngayon, pwede po ba mag-file
kaysa father ko sa kinakasama. Ngayon, kung kinakasama niyo noon pa bago pa mamatay si nanay, ang makapag-file lang po ng concubinage, ng concubinage na kasalanan ng lalaki ay ang nanay. Siya lang po ang asawa. At ang makapagpa-file po ng mga violence against women and children, yung mga children kung minor de edad through their guardian. Kayo po ay medyo kaya po baka mahirap-hirap po unless na may ginawang ibang bagay. Yung tatay nyo, minura kayo or something like that. Gumawa ng krimen under the revised penal code. Ayun po. Yun, baka. Alright, okay mga kaibigan. Ito pa po, tanong po ng isa. Regarding po sa deed of donation, may prescription po ba ang revocation with regards to grounds for ingratitude? Opo, meron. Kung hindi po ako nagkakamali, pero titingnan ko nga po dito sa aking pong librong inakda. Ito po, libro ko po ito. Ito po ang Persons and Family Relations na ginagamit po ito ng mga law students, no? Meron pong hangganan yan. Hindi ko lang po kasi po ang daing batas, hindi ko lang po ma-remember ngayon kung 5 years o 1 year. Ano po ang ingratitude, ano po. Titignan po natin ingratitude. Okay, let's see. Tingnan natin ingratitude. Okay, ingratitude. Ito po ang nakalagay sa batas. If the donor desires to revoke the donation, okay, he or she must do so within 1 year from the time the donor had knowledge of the fact of ingratitude. Wow, 1 taon mula nung nalaman niya ang event na ingratitude. Alright, mga kaibigan. Ayon sa batas na nandito sa libro ko. Okay? Ayan po, iligay ko muna dito. Ayan po, ito po, Persons and Family Relations po to. Kaya po yung aking mga estudyante sa Ateneo, at saka sa FEU, at saka sa iba pang mga eskwelahan, ang guro ay gumagamit ng libro ko. Ito po ang Persons and Family Relations sa Rex Bookstore. Nabibili po ito, kaya balita ko medyo nakakaubos-ubos na. Pumunta na po kayo sa Rex Bookstore nyo. Alright, okay mga kapatid, meron pa tayong mga oras. Wow, okay. Regarding po sa, okay, tingnan po natin dito yung ibang mga katanungan. Magkano po maibabayad sa akin ng nanuntok sa akin dahil slight physical injury po, kasi ngayon na ang paghaharap namin sa barangay, gusto ko po lang maareglo kasi para matapos na yung magastos nyo po, yung mga nagastos nyo. Unang-una, bumili po ba kayo ng gamot? Nagpatingin ba kayo sa doktor? Di ba po? At may pinabili po sa inyong vitamin. Yun po, yung mga nagastos nyo po doon, singilin nyo, doon sa sumuntok sa inyo. At pagkatapos po, kung yung araw na yon hindi po kayo nakapagtrabaho, magkano sweldo nyo nung araw na yon? Yun rin po, pwede nyo kunin doon sa nanuntok. Di ba po? Kasi po, yun po ang nawala sa inyo sapagkat let's say, masakit-sakit ang sakit-sakit. Tinira to, nagka-slight physical injuries po kayo dito, 7 araw ang paghihilom. Yung pala po, sastre kayo, tailor. Hindi po kayo makapagtatrabaho noon. Nawalan po kayo ng kita noon. Yun po dapat sisingilin nyo rin sa kanya. Hindi lang po yung pagpapagamot ninyo. Okay mga kapatid, eto pa. Sige pa po, ito pa, meron pa tayong oras. May oras pa po tayo. Tinitingnan ko lang po yung ito pag nag-file po ng bankruptcy, ito, yung lolo ko po ay half Chinese and Filipino kasi namatay na po siya. Pero di po niya nakuha ang kanyang mana sa father niyang Chinese. Tanong ko lang po kung may habol po pa ba kami sa mamana ng lolo ko, buhay pa po naman po parents ko. Teka muna po, dapat po nating malaman kung ano talaga ang citizenship ng lolo ninyo. Alam niyo po kasi sa ating batas ng pagmamana, sinasabi po, ang batas na iiral sa manahan ay ang batas ng namatay. Kaya po kung Chinese ang lolo ninyo, baka po batas ng Red China
iiral dyan, o kaya kung sa Taiwan, sa Taiwan. Kaya po dapat mahagilap nyo po yun. Kasi po ako, hindi ko po alam ng batas ng Red China, pero tsaka Taiwan. Pero ang sinasabi po talaga, kung ang pinag-uusapan na namatay, ang mana niya, ang iiral po, ay ang batas ng manahan ng kanyang bansa. Kaya kung Chinese siya, China. Kung Turkish siya, sa Turkey. Kung Amerikano siya, batas ng Amerikano, doon po natin makikita. Kasi iba-iba po ang mga alituntunin ng manahan. Ano po ha? Iba-iba po talaga. Sa New York po, walang legitim na tinatawag. Dapat parating may last will and testament. Sa China po, di ko alam kung ano ang kanilang patakaran dyan. Okay po, mga kaibigan. So, ayan na po. Nako, ang bilis na po ng oras natin. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin. At sana po bukas, wala po. Happy weekend. Happy weekend po sa inyong lahat. Sana matiwasay ang inyong weekend. Fin de la semana. Bien, muy bien. May you have tienes un fin de la semana. At manalangin na po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami at napatapos niya kami sa buong linggong ito ng pagsisilbi sa aming mga kapatid. Sana po na minapulot sila kahit papano at sana po nakatulong kami para na po maluwagan ang kanilang mga kalooban. Lahat po ng ito inaalay namin sa inyo. Amen. Sa ngalan po ni Ma'am Gladys Lania Lucas, ako po si Dean Mel Santa Maria, nagsasabi happy weekend and bye-bye. See you on Monday. May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santa Maria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong